una, meron silang sinabi tungkol sa nadilimit sa ngayon. Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi natin na itim ngayon ang kulay, mas madi-describe siguro natin ang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, narinig sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na yun po, na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Ding Sang Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star. Leon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas ng statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Jesus Cordero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Inaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng Philippine Philstar.com. Sinabi po ni, in-report na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of the Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinotya ko po yung lahat na nasa kanyang